Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Madeline, Tubong, Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isa sa mga karanasan ko nung minsang ma-assign ako sa isang paaralan sa liblib ng baryo sa parte ng Liloan, Leyte. Isa akong guro sa elementarya at tandang-tanda ko pa kung saan ang lugar ako unang nagturo nun. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan ng baryong yon. Basta nasa parte siya ng Leyte at medyo liblib na ang lugar na ito. Pero masasabi ko naman kahit na liblib na ang lugar ng baryong yon, marami namang mga kabayan. Hindi gaya sa ibang baryong nadadaanan namin na bihira lamang ang mga kabayan. Kaya't hindi mo talaga aakalain at iisiping may mga kababalaghan palang nangyayari sa lugar na yon tuwing sumasapit ang takip silim. Taong 2001, nang madistino ako sa isang baryo kasama ang dalawang guro na tawagin na lamang po natin sa pangalang Bembem at Brenda. Bale pareho po kaming dalaga noon, mga kagiliw, at hindi rin magkakalayo ang mga edad. Kahit na noong nasa biyahe pa lamang kami, panay na ang pagrereklamo ni Brenda. Kesyo bakit raw sa dinami-rami ng eskwela ang pagdadalhan sa amin? Bakit sa liblib ang baryo? Naiinis na daw siya. Natatakot siya at kinikilabutan sa lugar na yon dahil, ay nga Sir Seth, liblib o mano. Nayayamot siya, paulit-ulit na nagrereklamo. Lalong-lalo na nang makarating na kami sa baryo nun at itinuro sa amin kung saan ang bahay na pansamantalang matutuluyan namin habang naroroon pa kami. Sinaway ko naman siya na sabi ko, hayaan mo na Brenda, pansamantala lang naman to, huwag ka na magreklamo. Sinabihan ko rin siyang hinayin ang boses niya dahil baka mamaya'y marinig siya ni Mang Bong. Oo nga, tama si Madeline, Brenda, sang-ayon ni Bembem. Ay naku naman, wala akong pakialam kahit na marinig niya pa yung sinasabi ko. Sa totoo naman talagang nakakatakot yung lugar eh. Kung pwede nga lang aatras na ako eh. Yan ang wag mong gagawin ha. Iiwan mo kaming dito dalawa ni Bembem. Kutongan kita dyan eh. Turan ko pa sa kanya at pinanlakyan ng mga mata. Mahinang natawa si Brenda at sinabing biro lang. Alam niya naman umano na hinding-hindi niya kami maiiwan dahil naging malapit na rin umano kami sa kanya. Dali-dali na akong lumabas na bahay matapos kong kausapin ang dalawa. Paglabas ko, sakto namang naroroon si Mang Bong at ang asawa nitong si Manang Pasing. Bali itong si Mang Bong at si Manang Pasing ay katabi lamang ng bahay na tinutuluyan namin nakatira. Sila ang katiwalang mag-asawa sa eskwelahan. Naglilinis rin sila at kung minsan ay nag-aasikaso ng mga bisita at estudyante. Kaya't sila mag-asawang nag-aasikaso sa amin nung dumating kami sa baryo. Paglabas ko ng bahay ay sandaling kinausap ko ang mag-asawa. Sa ilang minuto naming pag-uusap, naagaw ang atensyon ko nang may dumaang matandang babaeng halos maputi na lahat ang buhok. Masama ang pagkakatitig niya sa akin na para bang kulang na lamang ay lamunin niya ako ng buhay. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at ibinaling sa iba nung magtama ang paningin naming dalawa ng matanda nun. Nang tuluyan na itong makadaan, nagulat naman ako nang bigla na lamang tapikin ni Manang Pasing ang balikat ko na para bang may mga dumi siyang pinapagpag sa buhok, pababa hanggang sa paa, at may mga binibigkas siyang lingwaheng hindi ko maintindihan. Ano pong ginagawa niyo, Manang Pasing? Natataranta at naguguluhan kong tanong at inawat siya sa ginagawa.
Hayaan mo lang ang asawa ko, iha. Nakangiting saway ni Mangbong sa akin. Nagtatakang tiningnan ko si Mangbong at tinanong kung bakit hayaan ko lamang ang kanyang misis noon. Alam niyo kasi Sir Seth, kung may ibang makakakita lang sa ginawa ni Manang Pasing, iisipin ng mga yung nababaliw na matanda. Aligaga, parang natataranta ito, habang patuloy niya pa ring pinapagpagan ng damit ko. Partikular na sa buhok ko noon. Takang-taka ko sa kakaibang ginagawa niya. Tumigil lamang sa ginagawa ang matanda nang lumabas na ng bahay ang kasamaan kong si Bembem. Nakita ko sa ekspresyon ng mukha ni Bembem na nagtataka rin sa ginagawa ni Manang Pasing. Pero hindi na siya nakapagsalita pa at naitanong tungkol sa nakikita niya. Sinabihan kami kagad ni Mangbong na sumunod sa kanila mag-asawa. Lumabas na rin ang bahay si Brenda at lumapit sa amin. Saan tayo pupunta? Tanong namin. Sa bahay namin. May mga bagay lang kaming sasabihin sa inyo at mga pagpapaalala na dapat walang ibang makakarinig at makakaalam. Nagkatinginan kaming dalawa ng kasamaan ko at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Tara, sumunod na kayo sa amin. Muling wika ni Mangbong at nagpatiuna ng maglakad nun. Kinakabahan at nagalangan man ay pinili na lamang naming sumunod sa mag-asawa. Nung makaramdam ako ng pamimigat sa katawan at paninikip ng dibdib ay hindi ko mapigilan ng mapahinga ng malalim. Marahang tinapik-tapik ko ang dibdib para makahinga ng maluwag habang naglalakad pasunod sa mag-asawa. Nag-aalalang tinanong naman ako ni Brenda kung ayos lamang ba umano ako. Tumango naman ako nun at mabilis na pinunasan ng tumatagaktak na pawis. Ilang segundo pa ay pasama na ng pasama at hindi na maganda ang nararamdaman ko. Nalalasahan ko na rin kasi ang mapait na laway at para bang anumang sandali nun. Masusuka na ako nun. Tara na iha, dalian mo nang maglakad. Aya sa akin ni Manang Pasing. Hinawakan na nito ang kamay ko at walang tigil sa pagbulong na mga salitang hindi ko pa rin maintindihan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, para bang ginapitan ako ng hipnotismo ni Manang Pasing noon dahil sa hindi ko matanggihan ang bawat sinasabi niya. Kahit na sobrang napakasama na ng pakiramdam ko, ay hindi ko pa rin mapigilan ang sariling sumunod sa kanya. Hanggang sa makarating na nga kami sa bahay ng mag-asawa. Pagpasok pa lamang namin sa bakuran ng bahay nito, marami na akong nakikitang mga halamang dahon na sa pagkakaalam ko ay tanging mga manggagamot o albularyo lamang ang may mga ganong klaseng pananim. Nang tuluyan na kaming makapasok, doon mismo sa loob ng bahay, mas lalo akong namangha. Napakaraming mga babasaging botelyang may mga lamang langis na may nakapaloob pang mga ugat ng kahoy ang nakita kong nakahilera sa dingding ng bahay. May mga pangontra na rin sa aswang na nakasabit doon. Gaya na lamang ng mga buntot ng pagi at baging na makabuhay. Sandali po, huwag niyong sabihing manggagamot po kay Mangbong. Tanong ko kay Mangbong, sa pag-aakalang isa siyang manggagamot. Hindi naman kasi lingid sa akin ang tungkol sa mga manggagamot o albularyo. Yung namayapa kong lolo, nagagamot din yun. Kaya alam ko kung anong klase mga halamang gamot ang nakikita ko sa bahay ng mag-asawang ito. Ngumiti si Mangbong at nagsabing hindi daw siya ang manggagamot, kundi ang asawa niyang si Manang Pasing. Inutusan ako ni Manang Pasing na maupo na muna dahil gagamutin niya ako. Nagulat naman ako sa tinura niya dahil ano yung pinagsasasabi niyang gagamutin gayong wala naman akong sakit nun. Marahil kanina biglang sumama ang pakiramdam ko. Pero noong makapasok na ako sa loob ng bahay na mag-asawa, nawala na lamang yon. Niyang pagkahilo ay bigla na lang nawala. Tanda mo pa bang biglang sumama yung pakiramdam mo kanina? Tanong ni Manang Pasing
Manggagamot ako kaya alam ko kung may dinaramdam ang taong kaharap ko o wala. Ikaw, alam kong hindi maganda ang nararamdaman mo. Magmula nang makita mo yung matanda kanina. Kinuha ni Manang Pasing ang kamay ko. Ipinagdikit ang mga palad pagkatapos ay nagdasal siya at umihip ng 3 beses nun. Matapos niyang gawin yon ay kumuha siya ng langis sa bote. Pinainom ako ng 1 kutsara. Inumin mo yan. Gamot pang alis yan sa markang ginawa ng aswang sa'yo. Marka? Sandali lang ho. Paano ako nagkaroon ng marka ng aswang kayo lang naman yung nakakausap ko ngayon, maliban sa kasamahan ko? Huminga ng malalim si Manang Pasing bago nagsalita nun. Ayon sa kanya, may mga bagay umano akong hindi napapansin. Masyado umanong nakatuon ang atensyon ko sa pakikipag-usap kanina sa kanilang dalawa kaya hindi ko namamalayan ng mga nakapaligid sa akin. At yun ang sinamantala ng nilalang para lagyan ako ng marka sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin nun. Mababa yung dungan mo, iha, kaya't lapitin ka ng mga masasamang nilalang. Mag-iingat ka. Yung mga katulad mo, gustong-gusto ng mga aswang. Matapos niya akong painumin ng langis ay pinayuhan niya akong mag-iingat na sa susunod at hanggat maaari ay wag ako basta-bastang tumingin sa mata ng mga taong makakasalubong o makakasalamuha man. Ang baryong kinaroroonan naming 3 na mga kasamahan ko umano, may mga nakatirang hindi pangkaraniwan. Ano pong ibig niyong sabihin? Si Mangbong sumagot na mahirap nang magsalita, lalo na't kung hindi naman nakikita sa aktwal na pangyayari. Basta ang maipapayo lang umano nila sa amin ay mag-iingat palagi at hanggat maaari ay huwag masyadong makipagsalamuha. Pagpatak rin umano ng 6:00 ng hapon, ay wag na raw kaming lumabas pa ng bahay. Isarado naming maigi ang pintuan at bintana at kung pwede rin ay matulog umano kami na maaga. Kung sakali mang may mararamdaman mang kaming kakaiba sa labas ng bahay pagsapit ng takip silim, hayaan na lamang raw namin at huwag pansinin pa. Mas maigi na yung wala kaming nalalaman ng sa ganon. Hindi kami mapapahamak. Teka lang po, bakit naman ganon? Kailangan ba talagang sundin namin yung sinasabi nyo? Alam niyo po kasi hindi ako sanay na maagang matulog eh. Tsaka hindi rin ako sanay na isara yung bintana kasi naiinitan ako. Mahilig din po akong lumabas ng bahay sa gabi para bumili ng makakain, lalo na kapag nagugutom ako. Reklamo naman ni Bembem nun. Pwes dito iha, ibahin mo yung nakaugalian mong yan. Mapapahamak ka lang kung hindi mo susundin yung mga sinasabi namin. Para hindi na humaba pang usapan, sinaway ko na ang kaibigan ko. Sinabihan siyang sundin na lamang namin ang sinabi ng mag-asawa. Wala namang din masama kung makikinig kami at matutong sumunod. Para lamang din naman ito sa amin ang sinasabi ng mag-asawang yon. Umangal ang kasamaan ko. Sinabing bahala umano ako. Sundin ko umano kung gusto kong sundin ang sinasabi ng mag-asawa. Pero siya, wag na wag ko raw siyang pagsasabihan dahil may sariling pag-iisip at desisyon siya sa buhay. Nahiya ako sa inasta ng kasamaan ko. Parang hindi siya maestra kung umasta. Humingi naman ako ng paumanin sa mag-asawa dahil sa sinabi ng kasamaan ko na yon. Sinabi ko na rin na tatandaan ko ang mga paalala nila. Nang marinig naman ni Mangbong sinabi ko, tumango na lamang ito at kinausap ang asawa. Maya-maya ay inabot sa akin ni Manang Pasing ang botelyang may lamang langis noon. Tatanungin ko pa sana ang matanda pero sinabi niya na kaagad sa akin kung para saan ang binigay niyang langis. Ayon dito, sa tuwing nakakaramdam umano ako ng hindi maganda sa katawan, kagaya ng nangyari kanina, kumuha lamang ako ng 1 kutsarang langis pagkatapos ay inumin ko umano yon. Walang mintis,
mawawala din kaagad ang masamang nararamdaman ko. Dagdag niya pang wika, palagi ko man yung dalhin at wag iiwan kung saan-saan. Nang sa ganon ay may proteksyon ako kahit saan man ako magpunta. Tumangulang ako at nagpasalamat sa mag-asawa. Matapos namin makapag-usap ay pumunta na muna kami ng kasamaan ko sa palengke para bumili ng pagkain nun. Nang makabalik na kami sa baryo, napansin kong kakaiba mga tinging ipinupukol sa amin ng iilang matandang nadadaanan namin. Ewan ko ba pero hindi ko maiwasang kilabutan at magtaasan ng mga balahibo sa batok sa tuwing nakikita kong hindi maganda ang mga titig na iginagawad sa aming tatlo ng mga kasamahan ko. Sinabihan ko ang mga kasamahan kong bilisan na naming maglakad para makarating na kami sa bahay na tinutuluyan. Sumunod naman ng dalawang kasamahan ko. Maging sila, nararamdaman din ang nararamdaman ko. Grabe, nakita niyo yun? Grabe kung makatingin sa atin yung mga taong yun Tagos hanggang buto. Parang hindi ako magtatagal sa lugar na to. Wika ni Brenda nang makarating na kami sa bahay. Tumigil nga kayo. Hindi pa nga tayo nag-umpisang magturo sa eskwela, nagsasalita na kagad kayo ng ganyan. Saway ko pa. Pasensya na. Nasabi ko lang naman yung mga bagay na yun kasi kinakabahan at natatakot ako. Sinabi ko sa kanilang huwag na lang pag-usapan ng tungkol sa mga taong napansin namin sa daan. Gaya ng mga ipinayo sa amin ni Mang Bong, hayaan na lamang ang mga bagay-bagay na mapapansin sa baryo. Ang isipin na lamang namin noon ay naroroon kami para sa trabaho at hindi para pansinin ang mga taong naninirahan sa baryong ito. Sa unang gabing pananatili namin sa baryong yon, ay hindi naging maganda ang pakiramdam ko. Marami akong naririnig na mga huni ng ibon pero alam kong hindi yon pangkaraniwan. Lalo't gabing-gabi na. Pasado 6:00 pa lamang ng hapon ay wala na akong nakikitang tao sa labas nun. Kakaiba rin ang katahimikan ng buong paligid gawa ng para bang may nagbabadi ang hindi magandang mangyayari sa gabing yon. Dahil sa baguhan lamang ako sa baryo, inisip ko na lamang na baka naninibago lamang ako. Pero makalipas ang ilang linggo, doon na ako mas nakaramdam pa ng kakaibang kilabot. Bago magtakip silim ay palagi ko nang nakikita ang matandang nakita ko nung unang dating ko pa lang. Gaya ng dati, masama pa rin ang pagkakatitig nito sa akin. Pero ang ipinagtataka ko, sa tuwing nakikita ko ang matandang yon, ay nasa hindi kalayuan lang. Nung sinubukan kong lapitan ng matanda para sana'y tanungin ito kung may problema ba ito sa akin o may masama ba akong nagawa, mabilis yung naglakad papalayo ng mga ilang hakbang na lamang ang layo ko sa kanya. Pagpalalim naman ng gabi nun, may naririnig ako mga yapak ng paa na para bang pabalik-balik lamang sa labas ng bahay. Susubukan ko sanang silipin kung may tao ba doon. Pero naaalala kong palaging inihahabilin sa amin ni Mang Bong. Kaya ang ginawa ko, nagbingi-bingihan na lamang ako at pinilit na lamang ang sariling makatulog. Isang gabi, nasa kalagitnaan na ako ng pagkakatulog nang bigla akong magising at napabalikwas na bangon. Nagtatakang tinanong ko si Brenda kung ano ang nangyari at bakit may naririnig akong iyak ng isang babae. Nang makita kong gising ang dalawa at tahimik lamang na nakikiramdam, kikilos na sana ako para bumaba ng higaan pero mabilis akong pinigilan ni Bembem at sinenyas ang huwag maingay. Sa pabulong na boses ay sinabihan niya kung kanina pa raw nila naririnig ang iyak ng isang babaeng parang humihingi ng tulong. Sinabi naman ni Brenda na baka galing sa kapitbahay umano ang ingay na naririnig namin nun. Baka mag-asawang nag-aaway tapos binugbog ang babae.
Naawa na nga ako sa babae kasi kung pakikinggan mo, parang kinakatay na. Pero yung pinagtataka ko, hindi ko marinig yung boses ng lalaki. Kung may kaaway man. Nako, kung ako yung sinasaktan, nako, hihiwalayan ko na. Hindi ako makasagot sa usapan nila. Pinapakinggan kong maigi ang ingay na naririnig ko sa labas nun. Pakiramdam ko kasi, parang may hindi tama. Kung pakikinggang maigi ang iyak ng babae, ay parang hindi naman siya mukhang binubugbog o minamaltrato. Habang patagal ng patagal ang iyak na naririnig ko, hindi ko alam pero unti-unti na rin akong ginagapangan ng kilabot. Pakiramdam ko ay parang nasa malapit lamang ang iyak na yon. Yun bang parang nasa labas lang ng bahay? Sandaling nagkatinginan kaming tatlo at halos pigil ang hininga habang nakikinig pa rin sa iyak na yon. Maya-maya pa, sabay kaming napaiktad ng may malakas na kumalubog sa pintuan ng bahay. Kasunod ng kalabugang yon, palakas na ng palakas ang iyak ng isang babae habang humihingi ng tulong. Naloko na. Tulungan natin siya. Bulalas ni Brenda na ang tinutukoy niya ay ang babaeng inakala naming binugbog ng asawa nun. Buksan natin yung pintuan. Tulungan natin. Baka mamaya mapano eh. Baka mapatay ng asawa. Saad naman ni Bembem. Sunod-sunod akong umiling at sinabing huwag buksan ang pinto. Dahil baka masamang tao ang naririyan sa labas ng bahay. Nakalimutan niyo na ba yung palaging binibilin sa atin ni Mang Bong? Paano kung hindi tao yung kumakatok dyan? Ano ka ba naman, Madeline? Tigilan mo na nga yung pagpapaniwala mo dun sa matanda. Kung ayaw mong tulungan yung babae sa labas, kami na lang ni Brenda. Tiningnan ni Bembem ang kasama naming si Brenda at sinabihang samahan umano siyang pumunta sa pintuan. Alamin niya kung ano ang nangyari doon sa babaeng humihingi ng tulong. Sandaling tumingin sa akin si Brenda bago sumunod sa kasama namin. Kagad naman akong sumunod sa kanila para pigilan silang buksan ang pintuan nun. Makinig ka nga sa akin. Huwag mong buksan yung pintuan. Nasisiraan ka na ba? Puro babae tayo dito sa loob ng bahay. Wala tayong kakayahan para tulungan ng taong yun. Kung gusto niyang humingi ng tulong, sa ibang bahay siya humingi. Hindi ka ba naaawa dun sa babae? Kanina pa katok ng katok at nagmamakaawa. Nasaan yung awa mo? Guro ka pa naman. Inis niya pang sabi at inirapan ako nun. Hindi nga nagpatinag ang kasamahan ko. Sa halip ay hinawi niya lang ang kamay ko at sinabihang bumalik na lamang ako sa pagtulog kung ayaw ko umanong tumulong. Nakailang beses ko pang inulit sa kanilang huwag buksan ang pintuan pero nagmatigas si Bembem. Nung makalapit na siya sa pintuan, mabilis na niya akong binuksan. Nang mabuksan na nga ang pintuan ay napasinghap pa ako dahil sa napakalamig na hangin ang sumalubong sa amin mula sa labas. Madilim ang buong paligid, pero naaaninagan pa rin namin ang bakuran ng bahay dahil sa sinag ng ilaw na panggabi nun. Teka, nasaan na yung babae? Di ba dito lang yon? Kumakatok pa nga siya kani-kanina lang. Tanong ni Bembem. Sandali akong tumingin sa labas ng bahay. Inaninag maigi ang buong paligid para makita ko kung nasaan ang babae. Narinig kong nagtanong naman si Brenda kung nasaan na ang humihingi ng tulong na yon. At bakit biglang nawala rin umano ang iyak na naririnig namin kanina. Sinasabi ko naman sa inyo eh. Isarado niyo na yung pinto. Utos ko nun. Akmang isasara na sana ni Brenda ang pintuan nang sa walang ano-ano. May nakita kaming imahe ng isang matandang babaeng nakatayo malapit sa puno ng saging
sa labas ng bakuran ng bahay. Saglit na nagkatinginan kaming tatlo. Pagbalik namin ng tingin sa matanda, nawala ito. Hanggang sa walang ano-ano, isang malakas na kalampagan sa taas ng bubungan ang nagpaigtad sa amin kaya't agaran kaming napatingala. Para bang may nalaglag na tao mula sa puno ng niyog na nasa tabi ng bahay at bumagsak yun sa bubungan. Kasunod ng lagabugang naririnig namin ay ang malalakas at umaalingaw-ngaw na huni ng wakwak sa may taas mismo ng bubong na yon. Nang tumingin ako sa labas ng bahay, gulat na gulat ako nang makita ko ang matandang babaeng napakasama ng titig. Buhagag ang mga buhok niya. Nakamulagat ang mga matang halos lumuwa ng nakatitig sa amin. Habang nakanganga na para bang lalamunin kami nito anumang sandali. Saglit kaming napahinto at hindi makagalaw sa kinatatayuan nang makita naming mabilis na dumapa na parang pusa ang matandat sa isang kurap lamang ng mga mata ko. Naging isang itim na nilalang yon. Dahan-dahang gumapang ito palapit sa pintuan. Kung hindi ko pa nakita at narinig ang sigaw ni Mang Bong na isara namin ang pinto ay hindi pa kami makagalaw sa kinatatayuan. Nang bumalik na ako sa ulirat, sinara ko ang pintuan. Tanging mga kalabugan at mga pagatungal na lamang ang naririnig namin matapos kong isarang pinto na yon. Napahawak ako sa dibdib. Grabing nakakatakot yun, Sir Seth. Maya-maya'y narinig ko ang boses ni Manang Pasing na sumisigaw at hinahamon ng nilalang. Napapaisip ako sa kadahilan ng bakit sinasabi ng matandang mga aswang. Ang ibig sabihin ay hindi lang pala iisang aswang ang nasa labas ng bahay. Marami sila. Naganap ako ng butas na masisilipan. Gusto kong makita kung ano na ang kaganapang nangyayari sa labas ng bahay at kung ano na ang nangyari sa mag-asawang matanda. Nang makahanap ako ng butas nun, pagsilip ko ay mas lalo pa akong nanghilakbot nang makita kong nakikipagsagupaan na ang dalawang matanda sa mga aswang na yon. Kitang-kita kong nakikipagdumugan si Aling Pasing sa nilalang nakamuntikan ng makapasok sa loob ng bahay. Walang kahirap-hirap na iniambalo si Mang Bong ng isa pang nilalang. Para lamang siyang papel na pinaglalaruan nun. Sa totoo lang, awang-awa ako kay Mang Bong habang pinagmamasdan ko siya. Gusto ko siyang tulungan. Gusto kong lumabas para hambalusin ko rin ang nilalang. Kaya lang, baka mas lalo ko lamang maipapahamak si Mang Bong at si Manang Pasing dahil wala naman akong kalaban-laban sa mga ganon. Unang beses kong makaengkwentro ng ganon, Sir Seth. Nang tingnan ko si Manang Pasing ay nakita ko siyang patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga nilalang. Kumpara kay Mang Bong, mas malakas ang pangangatawan at mas maliksi si Manang Pasing nun. Kung nakikita kong nahihirapan si Mang Bong na kalabanin ng mga ito, kabaliktaran ng asawa niya. Anak ng putakti kayo. Sinabi ko naman sa inyong wag ninyo akong kakantiin. Lahat ng mga kabalbalang ginagawa niyo dito sa baryo ay hinahayaan ko lang pero sinasagad niyo ako mga punyemas kayo. Kung gusto niyo pang mabuhay, lumayas kayong lahat ng mga kauri mo dito sa baryo bago ko pa kayo pagpapatayin. Pag-atungal at malalakas na pag-angil lamang ang naging tugon ng mga nilalang na nakasagupa ng manggagamot na si Manang Pasing. Sa bawat paghambalos ng buntot pagi nito ay malalakas na sigaw naman ang naririnig ko sa mga yon na talagang nasasaktan ng mga ito. Gigil na gigil ang manggagamot sa bawat paghampas. Napapapikit na lamang ako at napapahawak sa dibdib nun. Hindi ko na makayanan pang panoorin ang mga nangyayari.
Katakot-takot, Sir Seth. Ang dalawa kong kasama naman ay walang tigil na sa pag-iyak. Hindi ko na namalayan kung anong oras na yon. Pero nang may kumatok sa pintuan ng bahay, kinabahan pa kami ng konti. Sinabi naman itong siya si Manang Pasing. Nangangatog ang mga tuhod namin noon na mabilis na tumayo at agarang binuksan ng pintuan. Inaalalayan ni Manang Pasing ang asawa niyang duguan noon. Dali, tulungan niyo akong ipasok si Bong sa loob ng bahay. Tinulungan nga namin ito. Nang may upo na si Mang Bong ay nanghingi ng maligamgam na tubig si Manang Pasing. Ipanglilinis niya umano sa asawa niyang sugatan. Ako na yung kumuha nun. Samantalang si Brenda naman ang kumuha ng labakara at yun ang ginamit ni Manang Pasing sa pagpunas kay Mang Bong. Nanonood lamang ako sa ginagawang panggagamot ng matanda. Nang matapos niyang gamutin ang kanyang asawa, ay doon na ako nagtanong kung ano ang nangyari sa labas noon. Malaki umano ang pagkakainteres sa akin ng mga nilalang. Kaya kahit na pinagbabawalan niya at may kasunduan dapat umano sila ng mga aswang na yon, ay hindi pa rin sumunod ang mga matatanda sa kasunduang ito. Nais umano ng mga nilalang na makuha ako kaya hindi niya na binigyan pa ng leksyon ng matanda. Kundi pinatay niya na ito para hindi na pamarisan pa ng iba. Sinermonan din kami na dapat sa susunod ay matuto kaming sumunod sa mga sinasabi nila mag-asawa dahil mas alam nilang lugar na yon. Una pa lang, pinagsabihan nila kaming huwag magbubukas ng pintuan sa 10 oras ng gabi kahit na ano pa man ang marinig namin sa labas. Ngayong alam niyo na kung ano ang lihim ng baryong ito. Sana'y magpatuloy pa rin kayo sa pagtuturo ng mga kabataang nagnais matuto sa eskwela. Kami nang bahalang mag-asawa sa inyo. Dodoblehin ko yung pagbabantay at proteksyon. Humingi din siya ng tawad dahil sa nangyari. Sinabi ko naman sa kanyang kami nga ang dapat humingi ng tawad dahil hindi namin sinunod ang bilin niya. Sumenyas lamang ang magagamot bago nagwikang wala umano yon. Hindi na mahalaga kung sinong may kasalanan. Basta sa susunod, kung ano man ang sasabihin niya, sana ay matuto kaming sumunod dahil para sa kaligtasan lang naman namin ang sinasabi nila mag-asawa nun. Kinabukasan, nalaman na lamang naming may iilang pamilya sa mga taga-baryo ang nag-alisan. Ang sabi ni Mang Bong, mga kaanak umano ng matandang batikang aswang ang mga umalis nun. Nagpasalamat kami sa kanila, Sir Seth. Pero magpaganon pa man, hindi na namin tinuloy ang pagtuturo sa lugar. Nag-request kami na sa lalo't madaling panahon ay makaalis kami doon. Mahirap na. Oo nga't merong nagpoprotekta sa amin. Pero hanggang saan, di ba? Kumbaga, hindi namin pwedeng isugal ang aming buhay sa aming propesyon.